Okay, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J at All About Safety. And we have a guest. We have a very distinguished guest today, mga kaiwagan. Um, Andiyan dyan na siya sa screen. Nakikita niyo po siya sa noon pa sa iba nating mga palabas. Pero more or less po, siya po ay isang safety consultant. Siya po ay writer na ngayon. Meron siyang bagong libro. Siya po ay nandito na. Wala pong iba kundi si Martin Aguda. Sir Martin, magandang hapon. Yes, good afternoon, Sir Jay. Yan, thank you for having me dito sa iyong program, online program, all about safety. Ayan. Yes. And binabati ko pala si Attorney Brenda Villapuerte sa successful niya na 6 occupational safety and health convention niya kahapon sa Pinnacle Hotel at nandoon sila Sir Eros at mga iba pa sila Dr. Harold Capistrano. Ayun. Sir Martin, ikaw ay isang ano ba ibig sabihin ng CEM? Nakaduktong yan sa pangalan mo eh. Well, isa yan sa mga sa ating larangan, ang dami nating mga di ba? Suffix after ng mga pangalan natin. Etong CEM, Certified Emergency Manager, ito ay isang international title na binibigay sa Amerika but for international certification as well. Ito yung hindi naman qualification, but this is one of the prestigious credentials sa Amerika, sa Northern America, ng mga emergency managers. No? So yung certification is called Certified Emergency Managers or CEM, at ang nagbibigay niyan ay ang International Association of Emergency Managers, IAEM, based in the US. So may mga buong mundo, may mga ang concentration ng mga CEMs ay nasa Northern America, sa US at Canada, at may mga ilan-ilan sa mga iba't ibang bansa. Pero 5,000 kami na CEM worldwide. At sa Pilipinas, dalawa kami, but currently ako yung isang currently certified na CEM. Yeah. Well, that's about good to hear, mga listeners ko, mga young safety officers at mga engineers na ito pala ay isang another line na wherein you could still avail, pero mukhang sabihin natin availability, this is certified in the US, Sir Martin, ganun ba? Yeah, may yung certification kasi, Sir Jay, for you to qualify and to be certified, you have to take the qualifying exams plus submission of credentials. Yung credentials, medyo kailangan bigyan ng oras dahil kailangan isabit natin doon. Pag sinabing credential, trainings, di ba? But since emergency management siya, dalawang aspeto yan. You are required to submit 100 hours at least of emergency management related or DRR. Pwede dyan, pasok din dyan yung mga safety trainings natin. Pasok din dyan yung mga business continuity trainings and crisis management trainings. Plus another 100 hours ng management training. Hindi lang basta technical na aspeto. So dapat human resource management, leadership management, finance, lahat yan ay papasok dyan. No? And of course, syempre yung years of experience natin, marami siyang domains na kailangan kompletuhin. So, kailangan talagang medyo paghandaan. It took me years, Sir Jay, para yung nakuha ko tong certification ko na to. Dahil medyo mabigat-bigat ang gugugulin na panahon para makuha yung certification. In the US, yung mga FEMA directors, di ba? Yung katumbas ng NDRMC, yung Federal Emergency Management Agency. Pag ginugel mo yan, makita mo yung mga FEMA directors after their name. May nakasulat yan. Mga
certified emergency managers or CEM. Well, again, my assistant si Marvin have told me na more or less ang ating topic ngayon is recipes for disasters. So, finding humor and lighting moments during those chaos. No? So, ang para bang coming into dito sa akin, iniisip ko, ang dahil the Philippines is a very prone. We almost have it all. Lindol, volcano, floods, everything we have it, in our country. So, yan ang inaano mo. Yung sabi mong finding humor. So, more or less, kaya nga, pinag-uusapan nga namin ni Brad Pitt, dahil magkasama kayo dati sa ABS-CBN, What do you mean that we find humor in it na instead of being resilient to it, sa pagtanggap ba natin ng ating itong mga disasters na to, Sir Martin? Yeah, sandali. So, pakita natin. Yan yung aking kaka-release lang. Hindi pa soft launching, wala pa siyang talagang book launch. No? So, yung pangalan nga ng ating ginawang joke book, kinumpile natin yung mga jokes at iba yung mga naisip natin. Recipes for disasters, jokes that will lead you to trouble. Para bang ang aking inspirasyon dito, of course, bukod kay Brad Pitt, no? Si Senator Miriam Defensor Santiago, di ba? Nakuha niya yung kiliti ng mga kabataan sa mga speeches niya kapag nagpapatawa siya. Yung mga hugot jokes ni Senator Miriam, di ba? So sabi ko, ang usapin kasi ng disaster, pa nagtuturo ka, talagang seryoso yan eh. Siyempre, nakakatakot, di ba? Very serious. So despite of yung seriousness neto, hindi naman kasi lahat magiging receptive kapag sinabi mo maghanda ka sa mga ganito. In fact, maraming matatakot, no? Kahit ordinary kwentuhan lang na ganito, minsan ayaw nilang pakinggan pag pinag-usapan mo yung big one eh. Kasi by nature, ang mga tao, may tinatawag tayong sa psychology, yung normalcy bias. Yung normalcy bias, we tend to normalize things, di ba? Wala yan, di ba? So, iniisip natin, at sa aking mga lectures din naman kasi, talagang gumagamit tayo ng humor. At sa atin sa safety, di ba? Sa ating mga lectures, napaka-importante na maging receptive yung mga ating mga estudyante. Pagka ikaw ay napaka-seryoso na facilitator o instructor, medyo mabobore. Kaya since ginagawa natin yan, inisip natin na i-compile na lang to mga jokes na to. Mag-isip, mga something na sarcastic, witty, and may mga hugot jokes tayo na nilagay natin dyan sa libro na yan. Recipes for disasters. And this disaster joke book is already your second because you have your first one which was published in 2017, itong Ready 101, Guide to Urban Preparedness and Survival. Ayan, mga kasama. So, dalawa na po ang sinusulat ni Sir Martin Aguda. No? So, are they, yung katulad kay Brad Pitt, na nilaunch yun nung for quite some time. Is it available dyan sa mga leading bookstores natin, Sir Martin? And they could Sir Jake, this is both na books are self-published, meaning ako nag-publish yan, hindi ako kumuha ng publisher because ang distribution yan sa akin din. Pag nag-lecture tayo, pag may mga events tayo, doon natin dinadala yung books. And it will be available online, Sir Jay, pagka formal launch namin this first week of November. So, in order to procure that or have that, they would just have to PM you. Ganun po ba? Yes, siguro, yes. So, ating mga kaibigan dyan. And I will post it via mga online shopping platforms. Ayan. So, yeah. Para may sabi nga ni Engineer JP Batan, kasi hashtag ko daw, smile and be safe. So yan, tatawa tayo, we would smile dito sa mga disaster jokes.
that nilaan sa atin na kinumpile ni Sir Martin Aguda. And going to that book again, on a serious note, yung emergency management po ba, halimbawa, yung emergency management, we are looking at, sabi nga nila, yung mga naging guest ko before, mga structural engineers, we are just waiting for time for the big one to come because we are in the ring of fire. Paano pa po ba makaprepare dyan sa the big one na yan yung, in relation to emergency management? Yeah, actually yung big one na term kasi ay ano yan. Marami namang big one sa Pilipinas dahil number one, tayo ay nasa ring of fire. Marami tayong mga faults sa buong Pilipinas. Palawan lamang ang wala, no, na faults. Kaya walang lindol sa Palawan, pero lumindol sa Palawan lately, pero offshore siya. So, ibig sabihin talaga ang Pilipinas, everyday we experience earthquakes. Yung big one na sinasabi sa Metro Manila, actually is a study, is a result of a study ng JICA, ng MMDA at ng FIVOX in the early 2000. At nakita nila na merong actual fault. Tawag nila dati dito yung Marikina fault line, Sir Jay, no? But after the study, pinangalanan nila to ng Valley Fault System. So meron siyang dalawang nakitang potential na fault na maaring magdulot ng malakas na lindol talaga. Yung West Valley Fault na tinatawag natin, which starts somewhere in Bulacan, papasok ng Metro Manila at lalabas sa Calabarzon. This is approximately 100 kilometers long at sinasabi mas mahaba ang fault, mas malakas ang galaw niya kapag ito ay gumalaw nga, no, ang kanyang energy release. And kaya nga tinatawag siyang big one dahil hindi basta-basta itong lindol na to. This will give us an intensity 8 earthquake, something that will really destroy mga infrastructures natin, mga buildings natin. At yung maximum, according to the modeling studies ng experts, magnitude 7.2 at intensity 8. At medyo nakakatakot. Nag-release ang Office of Civil Defense recently, si Yusek Nepomuceno, ng call na naman sa paghahanda dahil hindi biro ang study ng casualty, Sir Jay, no? Sa kanila, aabot na mga 30 to 50,000 ang casualties, meaning ang mga patay. Kapag nangyari ito, especially dito sa Metro Manila, which is highly urbanized, sabi natin urban decay, overpopulated, di ba? Isipin mo na lang, God forbids na nangyari ito. Medyo talagang dapat pagandaan ng bawat Pilipino na katira dito sa Metro Manila. No? Sir, wala kang audio, Sir Jay. Audio, Sir Jay. Okay, pinapatay ko kasi minsan nag-uusap ka nitong production assistant ko no. Tinatanong ko asan ng ating aking kapitbahay, aking na si Herman Salvador. Mukhang hindi pa siya napasok. Ako din kanina pinark ko yung kotse ko kaya medyo few seconds lang naman yata ako naging late. Pero following that line anuhin ko muna Sir Martin yung ang main sponsor kasi ng programa natin ang JLF Project International Inc. Ito if you're moving sayang nga kung yung sa ABS-CBN if you're planning to move all of those equipment sa mga from pressurized vessel, mga ibang mabibigat, expensive and sensitive materials, call on JLF Project International Inc. At para doon sa gustong magpa-training sa TESDA ng rigging at lifting, JLF Project Training and Assessment Center. Yun po ang ating dalawang nagbabayad ng, sila Marvin, sila Christina, si Gisa, sila Ethel. Isang grupo kami rito pag Sabado So yan, naghahanap kami ng mga guests. At napakahirap at maraming salamat sa pagtanggap mo. Okay. Going on at that line, emergency management. Ano ngayon ang role ng mga safety officer dito sa linyang ito, Sir Martin? Well, alam natin sa ang safety, 'di ba, is proactive and reactive. Pero etong ating mga safety officers talaga, mandato ng ating occupational safety and health, no. Alam natin talaga prevention of accidents, no. But meron din tayong role
pagdating naman sa emergency. Para sabi nga natin, pag hindi natin na-prevent yung aksidente, then we manage our emergencies. Plus the fact that may mga natural hazards na hindi naman talaga natin mape-prevent, no? Sa ating kahit na anong intervention mo diyan, we can only mitigate. Yung term na ginagamit, pagka hindi mo ma-prevent ang isang bagay, especially mga natural occurrences, ang term na ginagamit natin is mitigation. So prevention and mitigation. However, if all of this fails, napaka-importante that we will be able to manage yung response, no, which is emergency management kung tawagin natin. Ang napansin lang natin, napakalaki ng role ng safety officers sa emergency management. Pero kung titignan natin yung syllabus natin ng ating mga boss, di ba, from SO1, may topic tayo dyan on emergency preparedness. Pero ilang oras lang naman ang ginugol dyan sa 40 hours sa SO1 natin. Diba? May topic tayo on fire safety. Pero hindi talaga natin, pagbalik natin sa ating mga opisina, sasabihin ng ating mga boss, o sige, sige Juan, mag-drill ka nga dahil may national simultaneous earthquake drill. Hindi naman napag-usapan natin yan sa boss, di ba? Especially sa mga baguhan natin na safety officers. So kung ako tatanungin mo, sa opinion ko, that safety officers should have an additional parang learnings pagdating sa emergency management. Dahil talaga napakalaki ng role natin. Sa actual emergency, tayo rin namang incident commanders. Sa mga drills, tayo rin ang exercise designers. Tayo rin ang exercise facilitators. But hindi po yan na-discuss sa mga nakukuha nating prescribed courses ng DOLE. Nakukuha natin yan kapag nagpapatrain tayo separately sa ating mga kumpanya. Ang learning curve natin para maging emergency manager tayo, it will take some time. Pero ang reality, ang emergency po, hindi po namimili ng oras. So, malas-malasin ka, ikaw yung safety officer doon, hindi ka equipped, may nangyari, di ba? So, how can you react? Or hindi pa ready yung emergency response team, for example, di ba? So, that I think actually is a big challenge for safety officers, yung role natin pagdating sa emergency management. No? Sa ibang kumpanya naman, yung emergency management nasa security managers, di ba? As property managers. But most likely, talagang sa safety binibigay yung emergency management role sa private sector. Okay. So, meron ako noon before, no? I was in Cebu. No, there was a launching of a product of an oil and gas company. Before the program start, pumunta na rin yung corporate safety manager ng oil and gas company. Sinabi niya kagad na should an earthquake happen, nandoon po yung mga exit, 1, 2, 3, 4, diniscuss na. So, yung sa sinasabi mo, dapat din siguro everyday sa opisina, dinidiscuss din ng safety officer kung magkaroon ng sunog, ito yung fire exit na pwedeng gamitin, huwag magpanic, at yung recovery ng mga dokumento, no, pagka medyo minsan na malaki yung sunog, ano, may naging guest ako na foreigner, yan lang ang ginagawa niya na as a matter of fact, yung nasunog yata yung isang manufacturing company dito sa Laguna. Nandoon sila giving tips how to recover those documents, how to meron pang yung mga nasunog na makina, nare-rehab pa pala So yun ang mga ginagawa niya. And following again that line, Sir Martin, yung bang yung because yung ikaw nasa parang showbiz ka, yung namatay si Eddie Garcia, meron palang Eddie Garcia law that focuses on the entertainment industry. Nung araw ba talagang sa showbiz, walang safety, parang mag-shooting, nanggaling ka ng ABS-CBN i-backtrack mo nga kung ano talaga meron ng entertainment industry. Well, alam mo, Sir Jay, mga sinaunang panahon naman, mga siguro 90s, early mid-90s, mga mid-90s kasi ako nagsimula sa safety, di ba? Talagang kapag mag-attend ka naman ng mga boss
na 40 hours. During that time, wala pang mga SO1, SO2, SO3, di ba? Ang mga kakumpit mo talaga nasa manufacturing, power plant, di ba? Bihira na yung mga ibang industry eh. No? So, sabi natin, hindi lang sa showbiz industry, but ang safety noon talaga nasa mga high risk na trabaho talaga. Bihira sa mga services, retail, bihira yan, di ba? So, kaya nga lumabas din yung enhanced na Oslo natin na may mga mabibigat na pagpataw kapag hindi ka sumusunod ng regulation para mapasunod natin lahat, no? So kung answering your question, kung wala talaga, talagang yun nangyari yung aksidente sa kay Eddie Garcia, meron ng semblance, meron ng kami sa amin kung saan ako nagtrabaho dati sa ABS, nakapag-establish ako ng safety department. Ako ang unang nag-establish ng safety department back in 2006, no? So I was the first safety head ng ABS-CBN in 2006. So diyan na formalize na meron na kaming departamento talaga. Although previously may mga mga environmental safety and health committee, no? But not yet established. But yung nangyari kay Eddie Garcia, kung tatanungin natin kung meron na bang mga safety officers during remote programs, hindi pa established yon na lahat ay may lente ng safety na nagpapa-standby ng safety officer, pati nagpapa-standby din ng mga response team, na rin ambulansya, lalo na pag high risk yung activity. No? So ganun yung setup noon. But sa hindi nga magandang nangyari sa nasirang veteran actor Eddie Garcia, ito ang nag-trigger ngayon na sa entertainment industry na magkaroon ng Eddie Garcia law na siya. Nabalitaan ko kay Director Jomar ng O-Center na ito ay lumabas na yung IRR niya. Meron na siyang implementing rules and regulation, yung Eddie Garcia law natin. So inantay na lang natin ano yung mga laman netong IRR neto para makatulong din tayo siguro, no? Kasi for sure may mga trainings yan na related specific dun sa industriya ng entertainment. Yes, okay, kasi nanggaling ka doon, kaya natanong ko yan. Ano, kay Eddie Garcia became a very eye-opener, an eye-opener to everybody na doon sa industry ng entertainment. No? Alam mo yan, mahaba working hours dyan. So, magsisimula sila ng gabi, tapos sila ng kinabukasan na. So, they are tired and weary, no? Ayan, it's a good thing na nakakausap natin, no? Yung mga bagong batang safety officer, no? Pwede kayong maging model ninyo si Sir Martin Aguda na nagtrabaho talaga siya sa isang a very big conglomerate, no? Na nung araw called ABS-CBN. That is the biggest television and producer, no, ng mga pelikula rin, kasi ABS-CBN through to Charo Santos is into movie production din, ano. So ayan, isang linya po yan, ano. So tinatanong dito may papakita ako sa iyo dito kasi laging nag-aano to si nababasa mo ba, Sir Martin, yung sinasabi ni Engineer Ronnie Dagal? Yan. Kasi alam mo, si Ronnie Dagal is isang listener natin. He is about my peers. We're of the same age. He's a mechanical engineer from Mapua. And he teaches, no? Meron siyang training center for persons who want to go in the oil and gas, no? Pwede yan, ano, si Sir Ronnie Dagal, no? Pwede yan si Sir Martin Aguda na minsan makasama natin sa isang educational nuclear debate, no? Yan ang mga ano natin. Pero right now, si Sir Martin Aguda is here to discuss yung iba-ibang mga emergency responses natin. How could we live
Nandiyan dyan na pala yung aking paboritong world-class comedian, Galaxian comedian. Walang iba kundi si Herman Isko Salvador, aka Brad Pitt. Brad Pitt, magandang hapon. Brad Pitt, are you with us? Wala ka pang video. At ayan, Sir Martin, ito ang ating nuclear physicist, si Carmelito Tatlong Hari. No? Siya yung laging mga advocate na nuclear energy is clean energy. Yan, nawala uli si Brad Pitt eh. Sir Kat, magandang hapon. Yeah, good afternoon. Can you hear me? Yes, we could hear you loud and clear, Sir Kat. Yes. Yeah, magandang hapon sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Saka kay Mr. Aguda. Marvin, good afternoon. Good afternoon, sir. Martin po. Martin, Sir Kat. Yeah. Martin. Yeah. Martin, good afternoon. Ito naman si Brad Pitt. Peekaboo ng peekaboo Kat, yan. Herman, Isko, Brad Pitt, wala kang video. Pakipost. Andito na ang iyong ni-request kay Marvin. Ating maging guest si Sir Martin Aguda. Nakasamahan mo dati sa ABS-CBN. Gulo na buhok ko. Ay, good afternoon. Martin, Kajay, and Sir Kat, good afternoon. At sa mga kasama natin dito, lagi, every Saturday. Bagal na naman yung internet. Talagang kailangan na natin ng nuclear. Definitely. Nuclear internet. Yes. Ang pinag-uusapan namin, Brad Pitt at Kat Tatlong-Hari, emergency management response. Kasi si Sir Kat Tatlong-Hari sa mga lead naman, leadership in engineering, environment, and design. Si Sir Martin, may sinulat siyang libro. Pwede ba pakipaskin mo ulit, Sir Martin, ang mga sinulat mong libro para makita ni Sir Kat? Oh, yeah. Saan ba makukuha yan para ma-propagate natin? Itong aking mga libro, Sir Kat, are self-published. No? So ako po ang author and publisher as well. So online, through online platforms. We will post and keep you updated if available na po after the book launching. Oo. Kasi kailangan natin yan. For example, during emergency situation, halimbawa mga evacuation. Kasi ito ang problema for example sa mga nuclear power plants pag nagka-aksidente. As we have experienced sa Chernobyl, saka sa Fukushima, yung emergency situations which deemed to have evacuation procedures. Yeah. Siguro, Sir Kat and Sir Jay, if I would just comment dun sa sinabi kanina ni Sir Kat, as an emergency manager, siguro I can comment on having yung nuclear energy as a source. No, narinig ko lang naman long time ago, and being an emergency manager myself, may sinasabi, hindi po nanggaling sa akin to, at sinasabi lang nila na ang worry nila pagka nga nagkaroon ng mga worst case scenario na related sa nuclear plants natin, no? Ang Pilipinas daw ay hindi handa dahil hindi tayo matured, hindi katulad ng Japan na napakagaling ng kanilang safety number 1 at emergency management as well. Dahil kung gusto mong mag-aral ng safety, punta kang Japan. Ganun rin. Gusto mo rin mag-aral ng disaster management, punta ka rin Japan. No? So,
Yun lang siguro yung isang consideration na if we will be a nuclear country, dapat din strong ang ating emergency management dahil hindi po biro ang implication din naman come the worst case scenario, no? So magandang pwedeng tignan yan on the lens naman ng profession ko, which is emergency management. Dapat talaga very strong ating response dahil kung makita natin yung nangyari sa Fukushima sa Japan, while they are prepared, nakita naman natin din yung pwedeng worst case na nangyari. So habang sigurong nuclear is being considered as an alternative source of power, dapat tinitignan din natin yung maturity ng ating disaster response as a country, no? At sinabi mo nga, Sir Jay, number 1 tayo. In fact, tama yung sinabi mong datos na sa World Risk Index, tayo po ay number 1 na kaka-release natin 2024 around the world, no? Number 1 tayo, followed by India and Indonesia. For several years now, nasa number 1 tayo on the spot. On Yes. number 1 spot. Yes, very active ang Taal, very active yung nasa Negros, meron tayong floods sa Mindanao, meron tayong in mountainous area like Ifugao, meron ding baha. So you could just imagine what we're doing. Oh. Brad May Pitt. tanong ako. Go ahead. Parang meron akong nabasa noon o napanood na totoo ba yung vulkan, yung mga vulkan sa buong mundo, konektado? Or yung mga Ang plate? kwan yan, Yung mga ang plate? isang halimbawa dyan, yung Ring of Fire dito sa Pacific, sa West Pacific, kasama din yung Eastern na Pacific, ganon. So, alam natin na ang source ng geothermal heat na yan, doon sa center of the earth, yung sa tinatawag nila na mantle, na doon yung napakainit, gano'n. Kaya may tinatawag tayong Ring of Fire, which means that in a way, they are connected, gano'n. And as you know, the archipelago of the Philippines was created by volcanoes, volcanic eruption. Tomorrow nga, Yung Brad mga Pitt, plate, answer your question. Go ahead. pati yung mga plates ata, yun ang konektado buong mundo. oo, kanya-kanyang mga yung sa fault line, mga plates. Meron tayong yung tinatawag na West Valley Fault, Manila Trench, Philippine Fault, ganon. So ito ang pinag-aaralan ng mga scientists, especially sa PHIVOLCS, na ganyan. But ang question ko kay Martin, how do we reach that maturity in terms of emergency na procedures and evacuation in case of this kind of disaster, whether it's man-made or natural? Well, siguro while number 1 tayo sa buong mundo, tayo rin ay may isa tayo sa mga bansa na bine-benchmark din actually ng mga ibang countries dahil meron tayong law, yung DRR law, Disaster Risk Reduction Law, na naging mature in a way na nagkaroon ng kamalayan sa disaster risk reduction. But siguro sa akin hindi pa sapat yung nakikita nating maturity ng ating DRR and emergency management sa Pilipinas. And importante siguro dito, Sir Kat, yung i-adapt natin, i-embrace natin talaga yung technology, no? Yeah, katulad technology using early warning systems, lahat ng mga bagay na yan, no? Part ng emergency management yan, embracing innovations, technology, and yung systems. Yung systems kasi nandiyan naman yan eh.
magagaling naman ng mga Pilipino eh. But siguro yun, dahil ang ating disaster response, masabi natin is localized. Medyo meron ding mga governance issues eh. Alam mo naman sa Pilipinas, hindi mawawala yung mga issues na yan. No? Issue ng leadership and management. No? But I guess we are going the right direction naman. Dahil in fact, kakatapos lang dito sa Pilipinas, ginawa mga gentlemen, no? Yung Asian Pacific Ministerial Conference, no? 60 countries ang nag-attend dito on DRR. Kakatapos lang, Philippines po ang nag-host. Last week, I attended that conference and 60 countries ang nandito po, yung mga DRR experts, mga emergency managers, mga CCA experts, climate change and adaptation experts. So I think nakikita naman din ng international community yung ating pag-move forward pagdating sa usapin ng disaster risk reduction and emergency management. Paano makakatulong yung AI sa safety? Pwede bang magamit ang AI? Pa yung sabi mo, Brad Pitt, AI Sige, go ahead, Brad Pitt. Sa safety, kasi yan ngayon eh. Paano siya magagamit sa safety, yung AI? Marami sigurong, wala pa akong nakikitang actual application myself no, sa safety. Pero marami tayong nakikitang pwede yung mga automation, di ba? I think sa mga trabaho natin as safety officers, I think there is a use of AI. But in emergency and safety, minsan kasi talagang kailangan nag-iisip din yung human intervention eh. Di ba? Hindi pwedeng i-automate lahat eh. Diba? Kasi katulad in emergency and crisis management, medyo kailangan ng decision making ng isang tao talaga dyan. Dahil marami kang kailangan i-consider na factors, diba? Ay para zero incident ng may human life na mawawala. Paano kung maging robot na yung mga laborer, karpintero, so bumagsak man yun, i-repair lang yun. So, walang human life na Kasi doon papunta mga robotics. Yes. Yung mga labor, magiging robots. Yeah. Sa manufacturing siguro, Brad Pitt, pwede. Pero sa construction, kasi iba-iba yung design ng building eh. Hindi pa po pwede siguro yung mga robotics. Tingin ko lang Sir Kat, di ba? No building is the same. Lahat unique. May building na pabilog. Meron tiles na maliliit. May tiles na malalaki. Merong mabababa. So I think sa manufacturing, pwede nilang i-standardize yun and computerize. Hindi, pero sa construction, pwedeng magkaroon pa ng robotic in a certain field yung mga AI na yan, mga artificial intelligence. Yes. But by the way, Brad Pitt, ibibigyan ko lang ng konting ito yung sponsor natin para sa pagpunta natin ng Dubai, ang presidente ng IRMAP o chairman ng IRMAP, si Jennifer Garjan. Brad Pitt, ikaw na ang bumasa ng kanyang comment. Funny how so many moments slip away. The things I meant to say. Jennifer, Guardian, chairman ng IRMAP. Ayan, dapat ayusin na nuclear energy ng Pilipinas na pag-iwanan na lang. In regards for safety management, kayang-kaya ng Pilipino yan. Of course, ayan, Filipino is world-class workers. Yan. Sila nasa dahil sila world class. Sila Jennifer. Tamang-tama yung comments ni Jennifer. Speaking of robotics, kailangan yan to talaga sa nuclear power plant operations. Kasi may mga areas, yung tinatawag nating high radiation areas, na ang tao ay limited lang ang time of exposure. Kunyari, may gagawin, halimbawa doon sa ilalim ng
ng reactor vessel, yung in-core instrumentation, ang taas ng radiation levels doon. Kaya kung may mga robotics, intelligent robots who will do the maintenance and repairs, for example, ng in-core instrumentation, ay napakamalaking tutulong yun. Sa halip ang mga tao ang ma-expose sa radiation. So the science of robotics is very important in nuclear power plant operation and maintenance. Yes, so dun dapat din makaroon tayo ng disaster or emergency management sa pag nagtapos na yung pinayagan na ng Bataan Nuclear Plant ang mag-operate. Siguro si Sir Martin Aguda being a leader in the field in emergency management, siya yung kunin ng gobyerno natin kasi kanya-kanyang linya yan. Ako, ang linya ko lifting at rigging. At ito pa pala, bibigyan, Sir Martin, isa lang Brad Pitt, alam mo, ito mukhang magaling na abogado, magaling na comedian, magaling din na profesor. Babatiin ko lang siya, si Attorney Edward Chico. Magandang hapon po sa iyo, Attorney Edward Chico. Yan. Good afternoon po, Attorney. No. So, going into our topic, Sir Martin, ikaw ba nagpasa na kung halimbawa kung magbubukas ang Bataan Nuclear Plant, meron ka bang kinakausap para dyan? O kaya kayo nila Tatlong Hari na isang nuclear physicist na kayo kunin ng ating bagong-bagong o may bagong planta? Dapat malaman din kayo ng ating gobyerno para bigyan pansin ng inyong talino at galing. Meron na po ba kayong pinasang papel dyan kay Congressman Marco Angco kung siyang spearheaded niyan? Wala pa akong naririnig na sa aspetong ganyan. Yung if ever na pinag-aaralan na buksan ang nuclear power plant. But going back dun sa sinabi ko, Sir Jay, hindi kasi basta emergency management lang yan. Napaka-specific ng emergency response. I had the chance to attend an emergency response training sa Philippine Nuclear PNRI, Philippine Nuclear Research Institute. Research Institute. I attended a module on emergency response sa nuclear emergencies. Although napakababa nung level ng training kasi technician parang response level but then again pag sinabi nating emergency management, hindi lang naman po ito talaga yung response sa aksidente itself but yung mga maapektuhan ng mga komunidad so this is malaking usapin to ng talaga emergency at management at disaster risk reduction. And tayo ang pinag-uusapan pa lang natin sa Pilipinas kadalasan bagyo, baha, lindol, tsunami, di ba? Medyo wala pa tayo dun sa purview ng mga technological disasters di ba? Nandun tayo nakatuon sa natural hazards, Siguro tayo nasa private sector na tayo nakikita natin yan because we talk of chemical risk, mga fire risk natin, di ba? Kaya kasi sabi ko Sir Jay kanina, dapat palakasin natin dito sa hanay ng occupational safety and health yung emergency management in the private sector para mapag-aralan ng gusto, magkaroon ng experts doon sa masasabi nating technological hazards, technological disasters on a large scale basis. Kung baka kailangan ng relearning to kailangan ng bagong kaalaman to dahil I guess unti lang ang nagpo-possess ng specific na training pagdating sa response pagdating sa isang nuclear accident. But then again, the systems are in place pagdating naman sa gobyerno and local government. Kailangan lang talaga ng advanced studies dito if ever that will pursue. Ang mahirap yan. Sige, Brad Pitt, ikaw muna. Ang mahirap yan.
How do you prepare for something that is not there? Intelligent question ha. Ano, pakiulit lang Brad Pitt para naintindihan ito Wala ni naman, Martin. Hindi si wala Sir naman Martin, tayo. si Martin ang assistant ko. How do you Wala prepare? for something that is not there. Okay, sige. Nakuha ko yung tanong, Brad Pitt. No? Hindi, actually, sa trabaho natin sa safety, hindi naman natin aantayin na nandyan ang isang pangyayari, di ba? Kumbaga advance tayo mag-isip. No? So yung risk assessments natin, pumapasok dyan. No? Gaya ng big one. Di ba? Ang big one, hindi pa naman nangyayari pero meron ng mga studies related dyan. At may mga senaryo. So may mga tinatawag tayong mga senaryo, modeling, na kapag nuclear accident, ano ang gagawin. Kaya kailangan talaga ng inputs dito ng mga experts, no? Sa isang emergency at crisis manager para mapaghandaan niya yung senaryo na maaring pwedeng mangyari. No? So, kasi kailangan kapag ka nag-operate yan, dapat talagang ready na rin yung preparedness niya. Hindi ka naman pa mag-operate, wala ka pang emergency plan, di ba? So, dapat yan hand in hand, di ba? May tanong ako sa iyo. Di ba parang lahat tayo nag-agree na maganda yung mas marami nag-agree na kailangan natin nuclear. Bakit hindi tuloy-tuloy yan? Not necessarily sa Bataan, ha? Kasi maliliit na ngayon yung mga pwedeng gamitin yung nuclear. Hindi na ganun kalalaki. Bakit hindi magawa ng gobyerno? Magkaroon tayo ng nuclear. Sa tingin mo? Well, sa akin lang, palagay ko hindi na na-appreciate eh. Siguro ang dami nating priorities na misplaced priorities. At hindi nila na-appreciate. Yeah, Hindi, ako kasi dito. Yeah, Kasi of course, si BBM, of course, alam na natin ang gusto niyan. Pro-nuclear yan dahil yung tatay niyan, sinimulan yan. Yeah. Bakit? Kasi nga, Sir Martin, ang sinasabi kasi ni Brad Pitt, wala naman nangyaring tidal wave eh. Wala naman nangyaring earthquake doon sa Bataan eh. So had they open it up, it would have saved us billions of pesos. Yeah. It would have, kasi yung people were conditioned to fear it but nothing really happened. Yun ang parang sinasabi ni Brad Pitt. Ang sa Brad Pitt, ang sinasabi naman ni Sir Martin, hindi mo alam kung kailan ang magnanakaw ay papasukin ng bahay mo. So bago pasukin ng bahay mo is to place there the measures, safety measures like meron kang enclosure, meron kang padlock, meron kang security guard. So alam mo, masalimuot kasi topic yung Bataan Nuclear Plant eh. Kaya nga Tajay, okay, go ahead, ikaw. tingnan mo ang nasayang diyan hindi lang yung mismong nuclear power plant yung sa Bataan. Alam mo kung ano nasayang? Ano? Dapat yung technology, dapat expert na tayo ngayon more or less sa nuclear kung napatakbo yan. Yung technology ang nasayang. Tama ka. Yun, no? Dapat ang dami na nating alam yan. Yung kasabay niya, paulit-ulit ako, isang South Korea, yung kakambal na tinatawag dito, sa kakambal ng Bataan. Hanggang ngayon tumatakbo pa. Westinghouse, pareho. Pareho ng model, sabay ginawa. Ewan ko kung inutang din nila sa kanila. Di sa ate, inutang lang yan. Pero nabayaran yan. Kaya nga gusto kong kung nakikinig si Congressman Marco Wangco, ito si Sir Martin Aguda, ang kanyang expertise sa emergency response, emergency management,
dapat kung bubuksan yan, may mga taong katulad ni Sir Martin na ang linya niya doon, no? Mapag-usapan yan. Sabi mo nga, napag-iwanan tayo dahil wala tayong experience sa nuclear Mahirap. production. Paano ginagawa yan? Ang tanong nga, bakit ganon? So, hindi kaya ng presidente na magkaroon tayo kahit gusto niya. Obviously, gusto niya. So, hindi kaya ni BBM na, kasi nakatatlong taon eh. So, wala, hindi niya kaya, ibig sabihin na ipatupad yung gusto niya. Na magkaroon ng nuclear, not necessarily yung sa Bataan. Kaya nga, siguro nga dapat yung pinaplano natin, no, na kausapin natin si PBBM. Ikaw nung eleksyon nandoon ka naman no. Mapalaman natin kay PBBM President Bongbong Marcos. Kasama natin si Sir Martin, si Kat Tatlongari at ayan no, si Jennifer Garjan. Si Kong Mark. Para malaman ng Pangulo natin na meron naman dito mga tao na katulad ni Sir Kat, may edad na, no? He's in his 70s. Isa sa dapat na empleyado ng Bataan Nuclear Plant. Lagi na lang tayong educational debate Wala naman tayong na ginagawang mas proactive. Ito si Sir Castro. Nuclear engineer. Oo, alam niya talaga yan dahil pinag-aral siya ng gobyerno about that no. So dapat ayusin natin and hindi lang itong all about safety, makita mo, nakikinig sa atin ngayon mga tiga Dubai, si Jennifer Garjan, tiga Pangasinan, si John Elmer Aquino, nandiyan dyan, Hello? Hello? Yes, hello? Sir, we can hear you now. Hello? Yes, Sir Kat. We could hear you. Hello? Hello? Sir Kat, Is this Laura? Yes. Who are you? Hello? I-chat mo nga. Sir Kat. Dinig ka namin. Naka 2,000 hello ka na. Alam mo, yan ang problema sa virtual, Sir Martin. Kaya lang, kung pupunta naman kami si Brad Pitt, pehado ko, 100% sure ako, hindi makakapunta yan doon sa EDSA, sa DWPL, no? Ang Si hirap Sir ng Kat, parking doon. Ang hirap ng parking doon. Hindi nga, alas 9, dapat nandoon na tayo. Katulad niya, kung ang guest natin kasing bigat ni Sir Martin Aguda at kulang na kulang kasi yung sinama na nga natin si Sir Kat dahil ang kanyang expertise at si Kat Tatlongari meron siyang sakit Pero pwede ba natin sabihin, Sir Kat, ang yung that you are having a failed health na dapat ikaw ito na, you're in the twilight of your career, you're a nuclear physicist, you are a lead assessor for engineering design bago gawin yung mga building na yan, you're there. At pag nagsama-sama tayo nila Sir Martin Aguda, we could do more. We could really do more. Kasi the problem of the slow internet, nakikita mo naman, medyo minsan, ako rin, tuwing Sabado, nagsusupervise. Ninakawan yung truck ko ng mga kuryente, Brad Pitt Kaya medyo nalito ko ng konti. Doon nakaparada lang sa labas, tinanggal lahat yung mga kuryente. At ayan, sa UAE, ayun si Chris Kasisig, basahin na natin yung address ni Engineer Chris Kasisig. Emergency management is one of the key aspects of process safety management. A nuclear plant is considered a high-risk facility that needs a holistic technical study which is covered by process safety management. An example, mga process hazard analysis, operating procedures, mechanical integrity, pre-start-up review, to name a few.
including emergency planning and response. If these studies are in place and controls will be implemented and available for a cost benefit, parity benefits, we will have yun na lang. Mahaba na siguro yung sinabi ni si Chris Kasisid po, Sir Martin Aguda, ay nakabase sa United Arab Emirates yata, but he's also in the Middle East. Si John Elmer Aquino is a mechanical engineer who is into mga mechanical process. So marami. Kaya lang, ano nga natin, kung si Ronnie Dagal ay isang professor. Ito yung isa sa si Engineer Samantha Ferrer na isang sanitary engineering na anak ko nakikinig sa atin. Dinagutin natin ito, pero meron lang ako isang tanong, Sir Martin Aguda. Okay. Yung pag-prepare ng emergency response, medyo mahal ba po para i-implement ng ating private o public sector? Mahal ba po siya? Hindi po. Actually, hindi siya mahal eh. Hindi ko kasi pag-uusapan siguro natin dito kung hindi yung seriousness ng ating management, no, na talagang ihanda yung ating business, no, for emergencies. Yung pag-prepare kasi, kung ang tanong mo, Sir Jay, pag-prepare, kahit sinong consultant kaya gawin yan. Pwede i-cut and paste yan. Nandyan lahat yan, no? But ang importante in every emergency plan actually is testing it. Napaka-importante na matest natin yung ating emergency, yung mga EPRs, emergency response plans, ERPs natin. At kadalasan dito tayo, sa aking tingin, eto kulang talaga tayo dito. Nagdi-drill tayo. Kunwari, sabi nating lindol, yung ating big one, di ba? Drill tayo. Every quarter meron tayong drill. Puro duck cover and hold. Akala natin okay na tayo. Pero hindi nagtatapos ang problema natin sa lindol kapag nag-duck cover and hold lang tayo. Ang tanong dyan, meron bang mag-a-assess ng build ng structural integrity? Marami anong gagawin ng mga empleyado right after the lindol? Pauuwiin ba yan? Di ba? Paano yung business continuity plan? So, sabihin, ang dami nating yung mga plano natin, no, should not be limited to just having yung initial procedures. Kung hindi, dapat comprehensive yung ating procedures, no, from the time nang nangyari yan, yung initial response, plus punta tayo dun sa initial recovery phase. Kasi sa emergency management, di ba, meron tayong 4 phases eh. Yung tinatawag natin prevention, mitigation, and preparedness. Ito yung wala pang nangyayari. Prevent and mitigate and prepare. Pero pag may nangyari na, importante dito yung response, then recovery phase, di ba? So ito yung mga importanteng tignan natin. Doon sa preparedness side, nung peacetime, wala pang nangyayari, dito natin tinitesting yung mga plano natin. And at ang tawag dito sa emergency management, emergency exercises, commonly known as drills. Pero yung drill kasi, yung earthquake drill, isang aspeto lang yan eh, nang marami natin kailangan i-test na plano. So para sa akin, more than the procedures, writing the procedures itself, importante i-testing natin kung tama ba yung kung angkop yung ating mga naisulat na procedure, kung kulang ba to, kailangan dagdagan, and ito ba ay nasa konteksto nung building na yan, ng environment, ng kultura. Kasi minsan, copy and paste pwede naman eh. Pero importante, kailangan nating matesting, no? Para malaman natin na this plan is effective. Mga drills. Kailangan yung drills. Yeah. Yes. Mag-comment lang ako doon tungkol doon sa yung sa latest na nag-text, si Chris ba yun? Yes, si Chris. Regarding yung sinasabi niyang high risk ang nuclear power plant. Ang risk kasi is a measure of probability. So, ang nuclear power plant accident, especially yung
yung high-level incidents, ito ay low risk or low probability. But it is a high consequence. High Yun. consequence yun. Ibig sabihin, ang laki-laki ng impact niyan. So it is a low risk but high consequence. Yun. So ito yung kaya dapat kahit ang probability niyan is very small, we must prepare for the eventual accident or incident because the consequence or the impact is great. Yun, ang pinagkaiba, no? Mm-mm. High risk. Low risk, and- high consequence. Yeah. Ayan. Yun. Kasi si Kat nagtrabaho sa nuclear plant. Sige, Sir Martin, go ahead. Ikaw muna. Siguro i-define natin, no? Because when you talk of risk is a product of hazard times the consequence, di ba? So actually, Yes, yes. yung hazard, yung ilagay natin sa tamang konteksto, high hazard, low, hindi, tama ba? Low hazard, hindi naman, ano ba siya, hazardous pa siya, pero mataas yung consequence di ba? Yung probability. So low probability, pero mataas yung consequence. Thus, pagka ginamitan mo ng equation yan, ang risk yan will be still high kasi mataas yung consequence niya, di ba? So sabihin, may mga bagay na low probability pero pag nangyari, for example, terrorism, no? In terrorism, hindi naman palaging mataas ang probability ng terrorism natin. Kunwari, bomb threats na lang. Let me explain this way, di ba? Ang bomb threat, kahit sa ang libro mo sabihin, 99% of bomb threats hoax. Hindi totoo. Kasi who would be in their proper mind na gusto mong magpasabog pero ba't mo sasabihin kung nasaan yung bomba, for example, no? So ibig sabihin lahat ng bomb threats hoax. However, 'di ba? Dahil kapag yung 1% mo nagkamali, no, naisip mo na low probability nga siya pero totoo, maraming mamamatay pa rin, 'di ba? So ibig sabihin low probability but high consequence. Yung sinasabi ni Sir Kat kanina. But then again, pagka nilagay mo yan sa risk matrix mo, it will still be high because the consequence is high. Di ba? Red pa rin. High pa rin yan. Okay? Hindi natin sinasabi naman, hindi natin sabihin kasi na porket high, parang matatakot na tayo. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan natin pagtuunan ng pansin that systems are in place. Like emergency management should be a priority because the risk is high. The consequence is high. Pwede siyang tingnan on that aspect. Kaya dapat may hierarchy tayo, yung matrix ng hierarchy. Yes. Pero red pa rin ang lalabas kasi mataas nga yung ano mo Correct. Pag may nangyari, red pa rin. No? Correct. But you know, Level 5. Level 5. We have the brilliant minds, Brad Pitt, no? Dalawa nga, tinangang talagang regular co-host na si Sir Kat Tatlong Ari because ito, Sir Kat, ito, ano natin, Marvin, i-post mo yung binibenta ni Sir Kat na, kasi si Sir Kat is under medication. He's, I won't deal into it, pero Sir Martin, si Kat Tatlong Ari, yan lang ang isa sa mga kinukuha ng mga malalaking architectural firm. No? May binabesa siyang aso, no, to sustain his medical expenses, itong Shiba Inu. Sir Kat, could you tell something about your dog again bago tayo magpaalam at malapit na tayo magsang oras Ito is 6 months old na Shiba Inu, meaning kumpleto tayo sa documentation niyan kasi ang father and mother niya parehong Shiba Inu. So in terms of breeding, kumpleto tayo sa documentations. And then the price is negotiable. We can go as low as siguro doon na lang sa merong magagandang puso. I can go as low as 50K or na 40K. Kayo na lang bahalang magdagdag. But my intention... Hindi na lang din yun lahat. Yung maturuan mo sila sa bagong linya ng leadership in engineering, environment design, na kung konti lang sila nakakaalam. Kaya nga,
si Sir Martin, yung binabanggit niya, wala na. He could also help us in certification of emergency managers from the International Association of Emergency Managers based on the US, no? Brad Pitt, minsan nga ikaw isi-seminar ko na sa SO2 para more or less sa boss. Ayan, para ito lang yan araw-araw at sa darating na linggo magkasama tayo. At unfortunately, ito na naman na Sir Martin. Unfortunately, ito lumabas na. We are 1 hour. Alam mo naman, lahat tayo may mga... So, words para sa ating parting and para mabigyan din natin ng konting payo sa ating mga listeners. Sir Martin, the floor is yours. Yeah, maraming salamat Engineer Jay, Sir Kat, and special mention kay Brad Pitt dahil siya ang aking inspiration. Yan. Sa pag-craft up ng pag-come up ng etong aking the only disaster joke book in the Philippines. Masabi natin Brad Pitt, no? Maraming salamat. Yes, Brad. yes, and the whole world. All right, thank you, Sir Martin. And Yan. At saka, siguro, good luck sa iyo. Good luck sa iyo. Pag-book launch ako, Brad Pitt, so sabihin ko sa'yo kung kailan yan, bandang November. But yun, siguro ang parting words na lang, ang Pilipinas, yun nga po na-mention na talagang tayo po ay disaster-prone country. Number 1 lang naman po tayo. Marami po tayo kailangan. Tayo po, kung napag-usapan kanina yung nuclear, di ba? Ang Pilipinas, since number 1 tayo sa buong mundo, dapat tayo ang laboratorio ng disasters eh. Kaya nga dito nga ginawa yung Asian Pacific Ministerial Conference ng DRR. Dahil kung disaster ang pag-uusapan mo, nandito lahat. Ang vision natin, tayo dapat na maging number 1 pagdating sa kagalingan na source of expertise dito sa larangan ng emergency management at disaster risk reduction. Dahil maraming mga galing na practitioners na dito ng DRR, CCA at emergency management. Sana lang ito ay ma-convert natin sa actions para maprotektahan natin ang mga kababayan natin talaga when these disasters would strike, no? And that includes ating mga fellow safety officers to also invest in equipping and learning yung ins and outs of emergency and crisis management. So maraming salamat sa All About Safety for having me today, Sir Jay. Okay. Few words si Brad Pitt. Okay. May idagdag lang ako. If you want to have your safety program certified, we have an ISO certification program. Ito ay based sa ISO 45,000. So, I am one of the technical specialists with Bureau Veritas. So, if any one of you, if you want your company safety program to be certified by ISO, I can help you. So you just contact me in my telephone number and we will arrange the proposal for you to be certified ISO 45,000. Thank you. All right, thank you, Sir. Okay, Brad Pitt. Ito ang aking message. Just see those sleigh bells ring-a-ling-ting, ring-a-ling-ting. Come on slowly when the boys play right together. Outside the snow is burning and friends are calling you. Ang email niya ay huli. Dito ay Yahoo. Thank you. See you next week. Yes, thank you din sa mga listeners natin, kay Gilbert Soriano, kay Ronnie Dangal, kay Sam Ferrer, kay Chris Casisid, kay John Elmer Aquino, kay Jennifer Guardian, at kay Attorney Edward Chico,
Sino pa ba? Si Engineer JP Batan, ano yun ang mga suki natin, ano? And hopefully, tayo, Sir Martin, Sir Brad Pitt, Sir Kat, no? Yung sinasabi ni Ronnie Dagal na kailangan lang natin talaga ng pondo no, na paano yung educational debate. Kung pwedeng sinasabi niya sa Adamson University o kung anumang universidad yan, to have a forum on nuclear energy. And dapat sa UP doon. pwede, doon sa UP, pwede, masarap, sa UP Hotel, no? Masarap na Oo. pagkain. Oo. Doon tayo And then sa- ang mga magdi-debate rito, yung talaga members ng scientific community. Hindi yung mga nanggaling dyan sa sidewalk lang. Vlogger. Ayan. At kay Ronnie, gusto ko lang itanong kay Ronnie, yung yung number of volcanoes in Luzon or number of volcanoes in the Philippines, yung active saka yung dormant. Paki-research nga kasi yung number na binigay mo parang nanggaling sa hangin eh. Sorry. Kaya kita mo, Sir Martin, umiinit na, di ba? Yan ang mga pro-nuclear at anti-nuclear, di ba? Ayan na, they're really, at dito sila nabigyan ng chance sa All About Safety. So, ang All About Safety is brought to you by JLF Project International Inc., mga experience in heavy lifting, transport, and crating. At kung meron kayong ipapatrain sa lifting, rigging, forklift, boom truck, crane, JLF Project Training and Assessment Center. Ito po si Jay Ferrer ang sasabi sa inyong smile and be safe. And happy birthday, Samantha Ferrer. Okay. Bye-bye. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, crating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Ayan, mayroon pang humabol bago tayo magano si Bong Amoroso Santa Ana. So, thank you daw. So, pero hinabol ko lang, kinat ko na. So, Sir Kat, see you next Sunday para sa pagpunta natin ng Bulacan. Ha? Okay? Salamat po.